So dito pa tayo sa client and kakatapos pa lang natin magturo ng boxing here. Yan yung gamit. So uwi na tayo. And bago tayo umuwi, papalinis muna tayo ng motorcycle since maganda yung panahon ngayon. Tara! Dahil nga maganda yung panahon ngayon, bago tayo umuwi, samantalahin na natin, magpalinis tayo ng motor. Kasi ilang linggo nang dinalinis tong scooter natin. At eto, nasa Paranaque pa tayo. Tapos sa Quezon City pa tayong papalinis ng motorcycle. Dun sa paborito kong car wash. Kasi doon sa car wash na yon, maayos sila maglinis, mabusisi. Talagang nililinis nila na mabuti doon. At yung destination natin ngayon, papunta tayo ng Roosevelt, Quezon City, malapit sa Muñoz. At doon yung trusted ko na car wash. So itong part ng ng Roos Boulevard, pag lumabas ka galing kang Paranaque, napakasarap magmotor dito eh, napakaluwag. Tignan mo naman yung kalsada oh, 'di ba? Ang luwag eh. Pero syempre dapat ingat-ingat pa din. Huwag tayo hataw ng hataw. Tapos pagdating mo dito, tapos banda sa Baclaran, medyo gumugulo na ang traffic at marami nang kasabay. Uy, doggy. May pusa po. So ayun, pagbaba natin ng tulay sa bandang Pasay, papunta tayo ng Luneta Park nito. Sobrang siksikan. Kanina swabe yung biyahe, ngayon siksikan na. Kasi rush hour pa, tas ang dami din truck. Ayan ang mga container vans. Mas madali na nga tayo nakakasingit-singit ngayon sa traffic kasi medyo maliit lang yung motor natin kumpara sa motor ko dati. Isa pa, matik na to. So gas ka lang ng gas para umabante, di ka na nagka-clutch. Yung motor ko kasi dati, manual. Binenta na natin yon, tapos ito yung pinalit natin. Nag-scooter na lang tayo na medyo maliit, 125cc. Yung motor ko dati, yung Rusi Classic 250. Oh, yeah. So 250cc, scrambler build. Yung transmission niya, 1 down, 5 up. Tapos yun nga, dahil lagi tayong nasa labas at ito, inaabutan tayo ng mga traffic, nag-decide na ako na palitan. So 6 years old na yun bago natin nabenta. At ginagastosan ko talaga yun, well maintained. Walagang alaga ko yung motor na yun. Sabi nila, Rusi, sirain. Hindi nasa pag-aalaga yan, nasa gumagamit. Kung hindi ka marunong mag-alaga sa gamit, kahit branded pa yan, masisira talaga yung gamit mo agad. Pero kung inaalagaan mo yan, kahit na hindi branded, tatagal naman yan. At yun nga, nabenta ko agad yun, yung motor ko. Hindi ako nahirapan magbenta nun. Mabilis ko lang siya nabenta. Kasi nga, makinis pa yun eh. Maayos pa. Maganda yung forma. Well maintained. Actually, di ko nga pinost yun eh. May nag-post lang sa group, may naghahanap. May naghahanap ng Rusi Classic 250. So marami nag-comment, picture ng mga motor nila sa group. At tayo nga yung napili. Yung motor natin yung napili ng buyer. After niya mag-post, parang mga 2 days lang nakalipas, nag-deal na kami. So nagkita kami, tapos nagkabayaran na kami agad. Hindi yung mga hinahanap ko nga sa isang scooter, nandito na sa Honda Giorno. Matipid sa gas, mayroong gulay board, malaki yung compartment, at yun nga higit sa lahat, classic looking. Kaya para sa akin, panalo talaga tong Honda Giorno. Tapos yun nga, madali siyang dalahin sa traffic, and mas maliit siya kumpara sa motor ko dati. Kaya mas madali siyang dalahin. And share ko lang din pala, ito yung third motorcycle ko. So first time ko mag-scooter, o first time ko magkaroon ng scooter. Yung una kong motor is the KTM Duke 200. Way back 2014 yun. And yun, nagsawa na tayo sa manual. Gusto natin mag-matic. Alam mo naman, si Uncle, medyo nagkakaedad-edad na. Gusto na yung madaling dalahin. And yun, so far, 2 buwan ko nang gamit tong motor na to, yung scooter. Masaya naman ako. Masaya ako sa paggamit nito. Na-enjoy ko siya ng sobra. And etong scooter na to, napakatipid nito. Huwag ka lang mga mag-upgrade o mag-modified. Kasi mapapagastos ka talaga sa dami ng pyesa o dami ng mga pang-upgrade dito. Dami pa naman magandang parts para sa Honda Giorno. Pagdating naman sa gasolina, pumapalo lang ako dito ng 43 to 46 kilometers per liter. Para sa akin, ito na yung pinakamatipid na motorcycle na nagkaroon ako.
Kasi nga FI na to, tas 125cc lang. Syempre, expect mo na mas matipid talaga. So, nandito na tayo sa Paquiapo, sa Quezon Bridge. Singit-singit muna ulit tayo. So hindi na ako dadaan ng Espanya, iwasan natin yon kasi baka mamaya traffic dun eh. Diretso tayo sa sa Dimasa lang. Para dun lang tayo sa mga loob-looban, yung wala masyadong mga jeep o sasakyan o bus. Yan, lagpas na tayo. Dun yung pa Espanya eh. So diretso tayo dito. Nagbiblink na rin pala yung gas natin, no? So papagas din tayo mamaya. Dito tayo banda sa Dangwa. Ang bango dito eh. Puro bulaklak kasi. Maamoy mo yung mga bulaklak. So ito na nga, medyo malapit na tayo sa destination natin. Dito na tayo sa NS Amoranto Corner, Araneta Avenue. Tagos tayo dito sa Talayan Village, palabas ng Del Monte. So nandito na tayo sa Del Monte, tatagos naman tayo papunta ng West Riverside. Kasi dalawang branch meron yung yung car wash. So isa dun banda sa West Riverside, bungad ng Roosevelt. Tapos yung isa, bandang Muñoz na. So check muna natin dito. Check natin kung konti lang yung nagpapalinis. Pero kutob ko marami nagpapalinis ng motor ngayon eh. O ng sasakyan eh. Kasi nga sinasamantala na maganda yung panahon. Tapos kapag mas marami dito, check naman natin sa kabilang branch nila, yung banda sa may Muñoz. Parehas lang naman sila along Roosevelt eh. Or hindi na pala Roosevelt yun ngayon. Fernando Po Jr. na pala. Fernando Po Jr. Avenue. Hindi na Roosevelt Avenue. Pinalitan na yung pangalan. So eto na, malapit na tayo. Dito lang siya, pag-akyat. So Osmeña pala to, Osmeña Street. So check natin dito. So dito muna tayo. So ayan yung isang branch. Ito maraming nagkapalinis ata. Tanong lang natin. Dahil pila? Dami? Pangapat? Sa kabila kaya? Puntahan ko na lang. Thank you. So marami daw, pangapat. Sabi ko na kutob ko na yan, marami. Kaya yun, lipat tayo sa kabilang branch. Tignan natin dun sa kabila. So eto na, dito lang. So yan yung pangalan, Boss MJ Car Wash. So pasok tayo sa loob, tignan natin kung marami ba nagpapalinis. Pasok ka natin. Okay. May next pa ba, boss? Pasok ko na lang dito. O dito. Sila na lang daw magpapasok. So, kunin mo lang natin yung gamit natin. Tapos, tanggalin ko na lang muna din to. Ito kasi nabasa Pinapasok kasi ng tubig dito. Tanggalin muna natin para malinis din. Tapos, tanggalin din natin tong footboard matting para malinis din. Okay, clear na. Okay. Yan, para malinisan din to. Ayan, pakita ko lang din pala sa inyo yung location nila kung saan. So, yan yung pangalan ng car wash. Palong Roosevelt or Fernando Po Jr. Papunta ng Muñoz, Walter Mart. Then, dito sa side na to, papunta ng Fisher Mall. Ayan yung pangalan ng car wash. So, alam ko meron silang Facebook page. Tignan nyo na lang din kung ano yung Facebook page nila. So di ko pala nasabi, itong graphene seal, dala-dala ko yan. So pina-apply ko lang sa kanila. Pwede kayo magdala ng kung anong gusto nyong pang spray sa motor nyo, sa kotse nyo. Pa-apply nyo na lang sa kanila. Yun na nga tapos na tayo magpa-car wash o magpa-bike wash. So next stop naman natin, gasoline station. Kasi tingnan nyo, nagbiblink na yung gasoline natin. So yun na nga guys, tapos na tayo magpagasolina. Gagawin na lang natin is uuwi na lang tayo. Tara, biyahe na tayo pa uwi. And kung nakaabot ka sa part ng video na to, salamat sa pagsama mo sa akin sa biyahe ko at sa lahat ng ginawa ko ngayong araw. And hanggang dito na lang yung video natin. Dito ko natatapusin. Keep safe. Peace.